Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa na bigyan mo ng pagkakataon sa aming mga suliranin, sa aming mga kasalanan. Paspasan niyo po kami, Panginoon. Panginoon, kayo na po bahala sa mga taong tatayo dito sa aming harapan upang magbigay ng iyong mabuting salita na galing sa inyo. Panginoon, dinadalangin namin ang aming music ministry na tumugtog upang ikay bigyan pagpupuri sa iyong banal na kamay. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat isa na ihayag nila ang kanilang mga mabubuting gawa, mabubuting salita, ang bawat isa. Ito lamang ang dalangin namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Mga taga-Roma 15 verse 5-9. Sapagkat sinabi ko sa inyo na isinugo ng Diyos si Kristo upang maglingkod sa mga Hudyo at ipakita na ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng kanilang pangako sa kanilang mga ninuno at upang magpuri sa Diyos ang mga hintil dahil sa kanyang habag. Ayon nga sa kasulatan, pasasalamatan kita sa harap ng mga hintil at aawit ako ng mga papuri sa iyo. Mga taga-Roma 15 verse 5-9. Nawa ang Diyos na magpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayo mamuhay na may pagkakaisa bilang mga alagad ni Kristo. Sa ganon, sama-sama kayo magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo upang mapupurihan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang sinugo ng Diyos si Kristo upang maglingkod sa mga Hudyo at ipakita na ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa kanilang mga ninuno at upang magpuri sa Diyos sa mga hintil dahil sa kanyang habag. Ayon nga sa kasulatan, masasalamatan kita sa harap ng mga hintil at aawit ako ng mga papuri sa iyo. Amen. Puri ng pagbabasa sa mga kapatid, handa na po ba tayong bawit sa ating Panginoon? Amen! Okay nga po na napakabuti ng Panginoon dahil nandito po tayong muli nagtipon-tipon upang umawit. Amen po ba? Amen! Sabi nga po ng ating Panginoon sa Luke 18 verse 27, sa Diyos walang imposible. Amen po ba? Amen! Ngayon naman po, awitan po natin ang ating Panginoon. I-welcome po natin ang Holy Spirit. Awitin po natin, Come Holy Spirit.
I'm reaching for you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you, my spirit in truth. I worship you, my spirit in truth. I worship you in spirit and truth. Yes, Lord, we will worship you, Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon ng may galak, may saya. Awitin po natin, halina't sama-sama. Iba na ba
iyong tingin. Langit ang aking nalalaba. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigaw. Pagkat sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nalalaba. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigaw. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Yes, hallelujah, hallelujah, Lord God. Tunay nga po na napakabuti mo, Ama. Sa araw-araw, Lord, salamat, Panginoon, sa muling pagtitipon, Panginoon, sa magandang panahon, Panginoon, sa kalayaan, Lord God, at sa kapayapaan, Panginoon, na magbigay ng papuring pagsamba sa iyo, Panginoon. Sa pangalan lamang po ni Jesus, Lord, kami po ay magtataas ng kamay, Panginoon, at taawit at pupuri ng pagsamba, Lord God, sa iyo. Idinadeclare na po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, tayo po'y patuloy na umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin, Diyos, sinipin mo.
sinipin mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinapit sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, sinipin mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinapit sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Sinipin mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinapit sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Mga kapatid, tayo po'y patuloy lamang na umawit sa ating Panginoon, dahil tunay nga po walang mahirap sa ating Panginoon. Walang mahirap sa Panginoon. Tayo inibig niya sa kung sino man tayo, mga kapatid. Patuloy po tayong umawit. Awitin po natin, walang mahirap sa iyo. Higit sa aking handa,
suliranin upang sa kanyang pagkabalik madatanya tayong isin. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako ngayon'y nag-aalala, muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatanya tayong isin. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako ngayon nag-aalala, sa muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatanya tayong isin. Madatanya tayong isin. Madatanya tayong isin. Praise. Praise God. So, mapagpala at morning sa inyo lahat. So, ngayon po, meron po tayong assignment pala. So, yung sabi nung pastor natin na kailangan natin ng isang verse na magpapa-i-explain mo na belong ka sa isang spiritual family. Sa akin po, bago po ang pumunta doon po, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Sa isang linggo pong pagpapala, pag-iingat, pagpapalo. Every time I struggle po ako, God is faithful. Yes. Every time I pray for Him, He's answer my prayer. Sometimes, takes times, but He's always on time. Katulad kay Lazarus. Even though 4 days late si Jesus, but still on time. So, ganun din po siya sa buhay ko. So, ngayon po, doon po ako sa verse, pinili ko po is Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and not lean on your own understanding. Commit your ways to the Lord and He will direct thy path. So, nasabi ko po yung verse na yun dahil proven ko na po. Kaya nasasabi ko po na bilong po ako sa isang spiritual family dahil proven ko po yung verse na yun. Every time po may problema po ako, may kahit anong klase problema, financial, problema sa family, problema minsan sa asawa, anong klase problema po, lahat po dinidinig ng Panginoon. Example po, sa financial po, sabi ko sa asawa ko, ito, narinig ko na, ulitin ko kasi nabibless ako every time I remember this. When yung asawa ko po, sabi na langga, wala na tayong sasainin. Sabi ko, mag-pray lang tayo kay Lord, magtiwala lang tayo sa Kanya, and He will provide. After ng prayer po, automatic tumawag yung ate ko. Sabi ng ate ko, Johnson, may papagawa ako sa iyo, bibigyan kita ng pera. So pag-uwi ako, may dala pa akong bigas, may dala pa akong ulam, so provide ng Panginoon lahat. So yun po yung trust in the Lord with all your heart. Ito naman sa path. Sabi ko, Lord, yung buhay ko ay sa iyo. So binigay ko sa Panginoon lahat ng plano ko every morning. Example po, ito, many times ito naririnig. Every morning, mag-pray ako, Lord, bago ako mag-joyride, mag-MC taxi, gabayin niyo po ako, bigyan niyo po ako ng galing at talino sa pagmamaneho. Ilayin niyo po ako sa kapamakan, ako at aking pasahero, na hindi kami mapahamak at makapahamak. At ilayin niyo rin kami sa motor, hold up, kasi gusto ngayon. So alam niyo mga kapatid, many times, many times, more than a year na sa pagmumotor ko, many times po yung buhay ko talaga, masasabi mo, yung pinakalas na experience ko, yung inches na lang. Kasi hindi ako napansin ng truck na sumingit ako.
which is mali ko rin, kaso pinilit ko kasi. Kasi alam ko, kaya ko. Pero kumarunod yung track, so munti ka na ako. Pero dahil sa prayer ko yon, dahil binigay ko sa Panginoon yung path na araw-araw na ginagawa ko, nililig niya ako. Sometimes, example po, Lord, kailangan ko ba yung pag-iingat ko? Sometimes, magugulat ako, parang flat yung bulong ko, pero hindi naman siya flat. Feeling ko parang pangit yung manobela ko, pero wala namang problema. So, yun pala, sa unahan may aksidente. Possible po na masama ko. Bagamat, yun nga po, yung plano ko sa buhay, yung plano ko sa araw-araw, binibigay ko sa Panginoon, at tinutulungan niya ako na maging safe, tinutulungan niya ako na makita ko yung protection niya, tinutulungan niya ako na makita ko yung kalooban niya. So yun po, yung pag-blessing ng Panginoon, yung masasabi ko talaga, yung verse na yun ay napaisabuhay ko na at masasabi kong belong po ako sa spiritual family. So yun po, purihin po ang Panginoon. Kapatid ni Moses, si Aaron. Magandang umaga mga kapatid. Ako'y nagpupulit nagpapasalamat sa isang magandang umaga dito na tayo'y pinagkaloob din Diyos ng isang magandang panahon kahit kahapon ay sadyang napakaulan. Kami nagpapasalamat sa ating bisita. Magandang umaga po. Good morning. Ano sa iyo? Dito po. Kami nagpapasalamat kami sa iyo pagkat kayo dumala rito sa aming bahay sa bahay. Bagamat hindi nyo kami naiintindihan sa Tagalog namin, Lord, pero pinitin mo namin mag-English kahit a little bit lang po. English? Wait, there's more. Ang napili po itong verse na to, ito sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ang planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang puno-puno ng pag-asa. Itong word na to sa buhay ko, share ko po sa inyo, alam ko na share ko na rin po dati. Dati po ako isang deboto ng Black Nazarene sa Quiapo. Yung time na yun, yun yung nakikipagpuno ako, laging parang wala sa Biblia. Kaya yung dati kong nabubuhay na tito na pasto, galit na galit sa akin, yung Pista ng Nazareno, yung araw ng Quiapo, tsaka yung tinatawag namin Thanksgiving pag January. Galit na galit siya sa akin, lagi niya akong hinahanap. Nagpapakaloko ka dyan sa mga ganyan. Wala yan sa Biblia. Hindi yan inusig ng Diyos para gawin yan. Kaya nung time na nawala siya, naramdaman ko na unti-unti na nasabi na sa akin na tama yung tito ko, may pagkakamali ako. Kaya akala ko, dati nung maliliit kami, nadadala kami sa bahay-sambahan nila, tumatakas pa ako para hindi ako makasama sa jeep kasi malayo yung bahay dun sa simbahan eh. Talagang tumatakas ako kasi ako yung paghuhugas ng jeep noon para magpunta sa church. Pagtapos ko maghugas, nagtatago na ako para hindi ako makasama. Tapos galit na galit dito. Hindi ka umatay, naghugas ka rin ng jeep. Ngayon nung namatay siya, doon ko na-realize na sabi ko sa sarili ko baka may pagkakataon, merong panibagong pagkakataon para matulito. Ito nga, unti-unti, sa awa ng Diyos, kami dinala ng Diyos dito sa bahay-sambahan na to na hindi ayoko man magbilang ng taon, pero parang ang bilis ng 2 taon. Nasimula na akay kami ni Ate B, simula na sa anak namin si Andre, yung nagda-drums po, tapos yung asawa ko, tapos huli na ako. Kasi ang ano ko sa Diyos, ang pangako kay Lord, Lord, unahin niyo muna yung mag-ina ko, tapos susunod ako. Kaya ako'y nagpapasalamat at
unti-unti nabubuksan ng aking puso't isipan sa mga mabubuting salita ng Diyos na talagang very, very mystical, kumbaga, meron napakahiwaga. Although hindi pa ako ganun karunong, hindi pa ako ganun kasi lately na unti-unti nabubuksan dahan-dahan, pero tinuon ng Diyos yun kasi may balak si Lord, kaya binuksan yung family namin para sa kanyang may will siya sa amin upang mag-serve sa kanya. Yun lang at magandang umaga. Amen. Ang susunod na si Ate Sally. Dito pala sa harapan ko. Dito ko sanay sa gitna eh. Sa likod pala, kaya pala nag-blue. Ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa patuloy niyang biyaya, pag-iingat at sa mga blessing po sa pamilya. Saka pasalamat din ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng puso na mapagbigay. Pasalamat din ako dahil yung nakatira sa amin na may cancer na stage 4 cancer. Gusto nga niya sana laging may prayer kasi nakakatulong daw talaga sa kanya yung minsan pinag-pray namin. Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil patuloy ko naman pinag-pray sa Panginoon. Saka pasalamat ako na medyo sa ngayon, nakakatulog na po siya, hindi na siya masyadong, kasi dati talaga puyat kami dahil ako nagpupuyat ako, hindi na ako doon natutulog sa kwarto, doon ako natutulog sa kwarto ng anak ko para hilutin lang, maglamag. Pero pasalamat ako sa Panginoon, iniiyak ko sa Panginoon na sana ibsan yung sakit na nararamdaman niya kasi talagang naawa po ako. Hanggang ngayon nasa amin pa rin, hindi na namin pinapaalis kasi mas okay na nandyan sa amin kasi sa Laguna sila nakatera. Kaya mas ano kami na tulungan na lang para maibsan yung lahat ng sakit kasi pag nandoon sa bahay sila lang doon, walang kasama. Samantalang dyan, may mararamdaman siya, nandyan kami para i-comfort siya. Kaya ang papasalamat ko sa Panginoon dahil sa kabutihan niya sa buhay ko, sa pamilya ko, kaya ibinabalik ko lahat ang papuri at pasasalamat. So, yun po. Maraming salamat po sa bawat isa na nag-share po ng verse explanation at saka yung mga encouragement na alam po naman natin na kahit anong pagsubok na ating pagdadaanan, kahit anong sitwasyon na meron tayo, andyan palagi yung ating Panginoon na laging kasama natin, na laging nating masasandalan sa anumang bigat na ating bigat ng ating damdamin. At lagi nating alalahanin mga kapatid na sa Diyos lamang natin ipagkatiwala ang lahat ng ating mga pasanin dahil kahit kailan hindi tayo mabibigo pag sa Kanya natin ipagkatiwala. So ayun mga kapatid, dadako naman po tayo sa ating pangkalahatang panalangin. Sa pangkalahatang panalangin, naalala po natin yung ating bahay panambahan, yung mga lingkod ng Panginoon, yung ating bansa, mga kapatiran natin na hindi na nakakasama natin dito sa ating bahay panambahan, sa ating gawain, at sa anumang ma-remind ng Panginoon sa maglilid sa atin dito sa pangkalahatang panalangin. Yun na yun. So, ayun po mga kapatid, pangunahan po tayo ng ating kapatid na si Sister Fel po.